Hello Libra, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin ang mga energies and the messages ninyo for the week. First card ninyo, this is your current energy, which is the Chariot. Beautiful. What to embrace this week? We have Ace of Cups. Wow, napakaganda, Libra. Anong dapat ninyong iwasan sa linggong ito? We have the Queen of Wands. So, tignan natin kung ano pa yung potential na maging accomplishment ninyo this week. Excited lumabas. We have the Nine of Wands. Ano naman ang mga opportunities and blessings that might come your way this week. Blessings. We have the Nine of Cups. Holy moly. Talagang napakasaya ng linggong ito. Tignan natin ano pa, no? Or ano naman ang mga obstacle or challenge na pwedeng ma-encounter ni Libra. We have the Ten of Swords. Ayan. So, what else? Advice naman. Tignan natin. What to keep in mind, no, for you to be able to effectively navigate, no, this week. Libra, anong dapat ninyong isaisip? Ano ang dapat ninyong ilagay instill sa isip ninyo? What else? We have the Four of Wands. Ayan. So, beautiful, beautiful, beautiful. So, napakaganda, no, ng linggong ito. At ang theme ninyo for the week is Queen of Cups. Ayan. This is the bottom of the deck. So, you are going to be very, intuitive, very sensitive, no? Very compassionate. You are going to embody the energy of Queen of Cups sa ngayon. At napakalakas ng inyong radar. Kaya napakaganda na mga kaganapan sa buhay ninyo na mangyayari, no, or maaaring mangyari this week. At kaya iniimbitahan kayo rito ng Spirit to follow and listen what your intuition is telling you para kayo ay magagabayan accordingly, no, as you head towards this week, no, na punong-puno ng excitement, punong-puno ng aksyon, no. Napakaganda na mga pangyayaring ito. Malakas yung inyong antena sa ngayon. Yung radar ninyo malakas, yung intuitive abilities ninyo, mga psychic abilities ninyo are going to be heightened, no? On point sa ngayon, kaya malakas ang inyong receptivity. So, take advantage of that para nang sa gayon, you will be always, guided, no, accordingly ng divine. So beautiful. So yung current energy ninyo for this week is the Chariot, which is a moving on energy. This is also about success. Si Chariot then is very determined, no, focused sa kung ano man ang gagawin niya. At si Chariot then is also about travel, no? So maaaring meron kayong mga travel plans, no, sa ngayon that you are going to do. Maaaring yan ay matagal nang nakaplano at ngayon maybe this is your travel time. So good luck sa iyo at mag-iingat po kayo. At saka ngayon, you are also going to be more determined, going to be more confident, no, about yourself, about yourself, about your plans, mga ganon, ano. Kasi nga, galing na din kayo dito sa tagumpay, kaya kung ano man ang papupuntahan ninyo, patutunguhan ninyo, you can also expect that there will be more success, no? There will be more tagumpay na naghihintay sa inyo dito. Kaya napakaganda. Kasi po pwedeng mabibisi kayo. You will be on the go. You will be on your feet, no? Talaga. At marami kayong gagawin. Marami kayong transactions, marami kayong pupuntahan, yung ganon. And also we have Ace of Cups, no, which is what to embrace, no, na area. So napakaganda kasi this is divine blessing. There are so many divine
blessings na pwedeng dumating dito. At ang maganda rito, ito yung mga biyaya na not necessarily ito yung mga gusto mong makamit or gusto mong ma-receive, but these are the things na gusto mong or nakailangan mo sa buhay mo sa ngayon. And maybe you will be filled with joy and happiness dito with these blessings, kasi dito mo lang din naman marirealize na thanks God, 'di ba? Kasi although hindi ito yung gusto mo, pero ito yung kailangan mo. Kaya mas maa-appreciate mo din ito because this is going to to fulfill, 'di ba? Kung ano yung needs mo, kung ano yung mga kailangan mong gawin, no? Magagawa mo na kasi nandito na, 'di ba? Kung ano yung kailangan mo. Siguro mga opportunities 'yan, no? There's so much potential siguro na mag-arise dito na siyang magagamit mo para maisakatuparan mo, 'di ba? Kung ano man itong mga pinapangarap mo, 'di ba? Your needs will be met. That's why magiging masayang-masaya ka. No? Ikakatuwa mo talaga yung mga biyayang ito na paparating. So this is what you're going to embrace sa ngayon. So iba-iba din yan, depende sa inyong sitwasyon. That could be love, 'di ba? That could be opportunity na pwedeng pagkaperahan, pwedeng maging pagkakitaan, or it could be a relationship, it could be anything, no? So, anong dapat mong iwasan sa ngayon, Libra? This is the Queen of Wands. Si Queen of Wands kasi, kung meron siyang ine-envision para sa sarili niya na gusto niyang gawin, hindi siya titigil hanggat hindi niya yon nakakamit. Hindi niya hahayaan na someone or something will get in her way. 'Di ba? Hindi pwede sa kanya, hindi siya papayag no na merong maging sagabal, hindi siya papayag na merong magsabotahe sa kanya, yung ganon. And it feels like to me that this is what you really need to avoid sa ngayon, 'di ba? Na parang yun, i-insist mo, ipipilit mo talaga, no? Kung ano yung gusto mo. Kasi baka, there are some things, no? Na dapat mong i-consider. There may be some things na dapat mong isipin, alalahanin na that might affect other people or other areas of life ninyo. So, po pwedeng ganun. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, no? Pag-isipan ninyo mabuti, hindi masamang maging determinado, hindi masamang maging focused, 'di ba? But kung ito ay makakaapekto, no, yung mga steps na pwede ninyong gawin or excuse me, mga bagay na ipipilit ninyo might affect other people in a negative way, then dapat pag-isipan ninyong mabuti yon. Kasi mas magandang yung mga ginagawa natin, makakabuti para sa iba, makakatulong sa iba, rather than makakasama sa iba. Pwedeng para sa inyo, it will be better para sa inyo, it will be beneficial for you. But if it's going to ruin other people's life, or it's going to create chaos sa ibang tao, then iwasan natin na magkaroon tayo ng masamang epekto or hindi magandang epekto sa buhay ng iba. 'Di ba? Yun. So, it's all up to you. Depende yan sa inyong sitwasyon. So, use your own judgment and discernment on your situation. So, before I go on, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si Maria Yui 3981. Maraming salamat po for your support sa aking channel. And also, maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga cross-watchers na nandito. Welcome po. And thank you for watching, and also thank you for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And also, possible na din no, na ma-access ninyo yung readings natin. Lahat ng readings natin is also accessible na ngayon even sa podcast, no? This also comes in a form of podcast, kaya you can also access that sa YouTube channel ninyo or sa tawag dito, if you have a YouTube Music app, no, mahahanap nyo na din yung readings natin dyan sa podcast. So, yung next card ninyo, which is yung potential na maging accomplishment ninyo, is 9 of Wands. You know? So, baka matagal nyo na din itong iniisip, matagal nyo na din itong
kino-consider na gawin, no, is to set your boundaries, set your personal healthy boundaries. Baka matagal nyo na itong iniisip na i-implement kumbaga sa buhay mo, i-practice sa buhay mo. At ngayon, maaaring yan ang magagawa mo na finally. Kasi siguro, naiisip mo din yung gawin, na magkaroon ka ng strong personal boundaries. Kasi baka may mga tao sa paligid ninyo na abusada. Inaabuso na yung kabaitan mo, maybe they are stepping on your toes already, they are not thinking, kung ano naman ang mararamdaman mo, alam mo yon, yung hindi na nila napapansin yon, just to, para ma-please nila yung sarili nila, 'di ba? Yung mag-benefit yung sarili nila, hindi na nila iniisip yung magiging epekto sa iyo. Kaya ngayon, maybe finally, maglalakas ng loob na kayo na anuhin na to, gawin nyo na to sa sarili mo. Na you know when to say no. No? And you will, kumbaga, paninindigan mo talaga. Kung ayaw mo, ayaw mo. Kung okay sa'yo, then okay sa'yo. Diba? Yung matututo ka ngayon na talagang mag-refuse, matututo kang mag-appreciate, kung dapat i-appreciate. Yung ganon. So, beautiful, kasi yung blessings and opportunities that might come your way sa ngayon ay Nine of Cups, no? Nine of Cups is joy and happiness energy. Kasi, sino ba naman ang hindi matutuwa? Sino ba naman ang hindi magiging masayang-masaya, 'di ba? Na ang iba sa inyo siguro ngayon ay mai-in love. Baka ngayon, kung single ka pa and you're looking for love, baka ito na, panahon na para ikaw ay makakita na ng inyong potential na maging jowa. Baka makikilala mo na dito yung magiging love life mo, 'di ba? Kaya you will be filled with joy and happiness. At isa pa, yung financial and material success also might come your way. At saka wish fulfillment, no? Merong wishes kayo dito na po pwedeng mag-come true. No? Wishes are coming true, kaya magiging masayang-masaya ka. You will be enjoying every bit, no, of your experiences at this time. Kaya you are super blessed. So yung next card ninyo is the obstacle, no? Ito yung po pwedeng challenge ninyo sa ngayon na kasi si Ten of Swords, this is ending. No? This is ending and beginning energy. Ibig sabihin nito na meron kang gustong tapusin na. You're putting an end to something na dito. Something na nagpahirap sa'yo, nagpasikip ng inyong dibdib, nagpabigat ng inyong buhay in the past, no? At aanuhin mo na yan. Gusto mo na sigurong talikuran yan, gusto mo nang mag-move on, no, sa buhay. Pero, yun nga ang challenge ninyo. Kasi baka, sa loob ninyo, gusto ninyo. Pero, gusto ninyong mag-move on na. Pero, on the other side of your brain, or other side of your heart, natatakot siguro kayo, no? Kaya ito yung challenge ninyo, na gusto mo, pero hindi mo rin magawa. Kasi, for whatever reason, baka ikaw ay natatakot. Baka ikaw ay nagdadalawang isip. Kaya ko ba to? Kaya ko bang panindigan? No? Yung ganon. So, maaaring yon ang magiging problema mo. But, sana mapag-isipan mong mabuti. Okay? Mapag-isipan mong mabuti na maging i-align mo, no, yung inyong energy. I-align mo yung sinasabi ng isip mo sa puso mo. 'Di ba? Para nang sa gayon, yung maging action mo towards doon sa kung ano yung iniisip mo, 'di ba? Kasi maybe it's about time na, 'di ba? Para mag-move on ka na. It's about time na for you to start a new life, 'di ba? Wag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Okay? Kasi deserve mo naman ang maging masaya ka. Deserve mo ang mabuhay ng matahimik, 'di ba? Peaceful, harmonious, and happy life. You deserve it. So, yun. Sana i-align mo yung isip mo sa nararamdaman mo at sa actions na gagawin mo para totally you can move on, no, from this bigat. So, Four of Wands, this is what to keep in mind, no, para ma-navigate mo ng effectively and mas maayos ang buhay mo sa ngayon. So, this is the advice of the Spirit. Four of Wands, no, this is celebratory energy. Magiging masaya ka, magiging may kilig, may saya,
fulfillment, you know. Pupwede kasi na ang iba sa inyo rito talagang baka kayo ay baka may reunion, magsasama-sama kayo ng magkakapamilya. Kaya you are definitely going to be very happy sa ngayon kasi makakasama mo yung mga mahal mo sa buhay, no? Pupwede rin ang iba sa inyo dito finally, maybe you're getting married na. Kung hindi man kayo ikakasal, baka kayo ay may engage pa lang, or kung hindi man, baka kayo ay maiimbitahan, no, sa mga ganitong okasyon, sa mga ganitong kasalan, ganitong pagsasama-sama ng pamilya, ng magkakaibigan, yung ganon. So, tignan natin kung ano pa yung mga final messages ninyo for the week. We have assert yourself, go for what you want. Ito na nga, 'di ba? Gawin mo na kung ano ang gusto mo, go for it. Chase after your dreams, you know? The time is ripe for soulmate connections. Ayan, so parang na-mention ko kanina na po pwedeng ma-meet mo na ngayon yung love, yung magiging ka-love life mo. You know, if I'm not mistaken, parang na-mention ko yan just few minutes ago. So, yun, sakto. Kasi 'di ba baka yung makilala mo talaga yung soulmate mo. Kasi yung soulmate din, not necessarily na nagiging jowa natin yung soulmate natin, 'di ba? Sometimes oo, but sometimes it could be your friend. No, yung soulmate mo is your friend. Yung soulmate mo is your parents. Yung soulmate mo kapatid mo. Pwedeng gano'n, no? Hindi lang yan limited to romantic partner, no, yung soulmate. So there is also a birth of a child also likely. So baka kayo ay ang iba sa inyo baka manganganak sa ngayon, or baka yung person mong manganganak, or baka kaibigan mo or ka-close mo, katrabaho, someone, no, someone connected to you ang po pwedeng magwo-welcome dito ng bagong baby. So congrats. So final message, don't let life pass you by. Be among it and live. Kasi sayang, 'di ba? We're here to experience every bit, no, na mga sitwasyon na nag-unfold sa buhay natin. Let's embrace it, no? Let's embrace it, and let's savor every minute, every second na dumadaan sa buhay natin. 'Di ba? Experience natin 'yon para ma-appreciate natin ang bawat bagay, no, na dumadaan or nangyayari sa buhay natin. It doesn't make sense anymore kung magfo-focus pa tayo sa nakaraan kasi tapos na yon, it's behind us. Hindi na rin natin, wala na din tayong magagawa doon, 'di ba? Hindi na natin mababago yon, hindi na natin may improve, 'di ba? Kasi tapos na, it's gone, no? So let's focus on what is happening right now, 'di ba? Let's focus on what is unfolding sa buhay natin sa ngayon. Kasi dito, the power is here. The power is in the now. This is the most powerful period, no, sa buhay natin, yung ngayon. Kaya hindi yung bukas, hindi yung nakaraan. Good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste.